Basically, sa community natin ay most of the times nagbabasa ako ng mga experiences ng mga ka-community ko. Bakit? Bakit ito mahalaga? Well, because nakikita natin ang bigger picture ng isang ola. Ano ba ang ibig sabihin ko ng bigger picture? Maraming experiences. Kumbaga, makikita mo talaga yung pattern. Kasi kung ako lang mismo always magsasabi kung ano yung experiences ko sa isang ola, pwedeng maging biased. Hindi siya kumpleto kasi iisang tao lang ako eh. Possible na ako ay good peer, 'di ba? How about sa iba? So, mapag-usapan natin 'yan. Na-appreciate ko talaga na makita lahat ng mga experiences ng mga tao, hindi lang sa loan app na babanggitin ko ngayon sa video na to. May nagbabala, no? Tawagin natin siyang Marco. Okay, sabi niya sa isa sa mga post ko, huwag na huwag kayo uutang sa Pesos PH. Please lang, ma-post kayo. Pesos PH yung sinabi niya. Kaya sinabi ko na paki-confirm. At nag-confirm siya, guys. So, i-check natin yung next niya na sasabihin. Okay, nag-comment nga siya ulit at binigyan natin siya ng highlight sa ating community. Sabi niya, yes po, na-post po ako sir sa Blue app. Na-post siya sa Facebook. At yun naman talaga ang mga pananakot, no, ng mga haras na collector. At masasabi na rin natin na haras na ola kasi bakit niya hinahayaan yung collector niya na ganunin ang isang borrower. Delay lang ako 7 days. Grabe, wagas na trauma ako dyan. Huwag talagang mangutang sa Pesos PH po. So yun ang sabi ni Sir Marco. Kawawa naman po siya at ako'y nagpapasalamat talaga dahil nag-come out talaga siya dito sa ating community at sinabi niya, huwag kayo umutang dyan sa Pesos PH. Problematic to. And lalo na kapag ipopost ka sa SOCMED. Marami mga nade-depress actually. Hindi lang si Marco, guys. Maybe ikaw ngayon na nanonood, diba? So, paki-comment down below kung may ganun ka na experiences. But yung mga nare-receive ko daily, ang dami. Maliban dyan sa mga sinishare ko, highlight ko bilang video reply sa comment, no? Yung mga nare-receive ko talaga sa private message, nako ang dami. At yun nga, sobrang depressed nila, takot nila, maliban sa na-text blast sila, natawagan yung mga contacts nila, yung kinakatukutan nila ngayon ay ma-post sa SOCMED. Naghanap ng ka-apelyido mo sa SOCMED, magpo-post doon sa kanyang pinaka-latest post, nasasabihin na kilala mo ba ito, nangutang ito, walang hiya ito, so mga ganun na mga wordings. Nakakasira talaga ng mental health. Okay, enough of that. I-check muna natin ang mga information patungkol sa Pesos PH at we will try to dig down kung ano ba yung mga history ng Pesos PH. Tama nga ba? Or nag-iisang instance la ba itong kang Sir Marco? O maraming instances na nangyayari na ganito talaga yung ginagawa ng Pesos PH? Okay, unahin natin ang list of recorded online lending platform. Meron ba? Matatagpuan ba? Makikita ba natin si Pesos PH? And yes, ika-81, Philippine RAP Financing Corporation. At kailan ito na update? Last updated April 29, 2026 and more or less SEC registered pa up until now ang pesos.ph. At makikita natin sa credit info.gov.ph na ang NPC or National Privacy Commission ay nagsummons ng 67 more online lenders para sa mga data privacy complaints at isa na doon si pesos.ph. Ika-59, pesos.ph. So, kapag mga ganito na guys, very alarming na. Kasi alam mo, maliban sa'yo, marami na ang may mga complaints. Ganito dapat tayo, ugaliin natin kasi for awareness purposes yung ginagawa natin and for the sake sa mga baguhan na mga utangero at saka utangera, there's nothing wrong kapag uutang tayo. Krisis, minsan ang kinakapitan natin is mga online loan apps kasi ito yung mga pinaka-accessible sa ating mga mahihirap, di ba? Pero dapat tayong maging wise. Dapat i-check muna natin kung may history of mga complaints na ba ang isang ola bago tayo
mag-install at uutang para iwas stress. Hindi ka makakatulog nito. Ngayon lang, actually, anong oras na ako gumagawa ng video na ito? It's 2 a.m. At just like mga kanina lang, mga 20 minutes ago, before ako gumawa ng video na to, ay kausap ko muna ang isang buntis na babae. So, nakakaawa talaga yung sitwasyon niya because hindi siya makatulog for sure kasi nag-online pa siya eh. Nag-message siya sa akin at that very moment na nag-post ako ng video. Madaling araw na. Problematic siya. Kaya ganun dapat. So kung ayaw nyo mamblema, ganun po kayo. Talagang kailangan mag-research muna ng kaunti. Siguro mag-spend muna kayo ng mga 10 minutes or more bago kayo mag-install. Okay, let's proceed. Tingnan pa natin kung ano yung mga feedback ng mga tao sa Pesos PH. Makikita natin na marami pala ang nag-download talaga dito. Makikita ito sa Google Play Store ha. As I can see, merong 500,000 plus downloads. Nako, ang dami. Operated by Philippine Rap Financing Corporation. Kung titingnan mo, mataas ang ratings, 4.7. Pero huwag sa number lang tumingin. Dapat i-check natin yung mga feedback. At alam mo ba, ang daming mga fake feedbacks na nakikita ko. Hindi lang dito, karamihan sa mga loan apps ngayon, maliban sa mga kilala na talaga natin na talagang marami na makapagsasabi na legit. Bukod sa kanila, marami mga fake reviews talaga na makikita natin na pilit. Tinatabunan yung mga good reviews na mga fake ones. But I guess we are intelligent enough to spot those fake reviews. Okay, unahin natin tong isa. May 3, 2026, nag-warning siya na very abusive ang mga collector ng ULA na to at nag-report na daw siya sa Securities and Exchange Commission. Minamarket nila 120 days but 7 days lang kapag na-approve ka at marami pa mga feedback. Ang iba, makikita mo magaganda but ang iba, hoping for approval. Ang iba naman parang, iwan ko ba? Kinapi-paste lang, hindi mo maintindihan. Ang iba hindi talaga related sa Pesos PH. Nagbigay lang ng 5-star review. And maybe, ito lang muna yung pinakalas na isi-share ko na review. Ang Pesos PH, sabi nito, grabe ang ula na to. Wala pang due date. Namamahiya na. Nag-text na sa employer ko and sa mga reference ko. Wala pang due date daw. Worst, ula. Wag kayong uutang dito, sobra kong magmura, sobra kong mamahiya. Kung totoo man ito, kasi andito to sa reviews ng Pesos PH, sa mismong application, no? Kung totoo man ito ay wala pang due date. And imagine, 7 days to pay lang ito. Despite makikita mo sa application na medyo long term siya, 120 days. At ito naman usually ang nangyayari sa mga OLA, di ba? Marketed as semi-long term, sabihin natin, pero magulat ka, either 7 days or 14 days. Pero kadalasan talaga 7 days, 'di ba? Ano masasabi niyo sa Pesos PH? Kayo naman, bigyan ko ng task ngayon. Nakautang ka ba? Na-experience mo na ba ito lately? Kasi nga talagang aktibong nagpapautang ito at ang daming nangungutang. See? 500,000 plus downloads. If ever ito yung nangyayari sa'yo, ano ba yung dapat nyo gawin? Since alam natin, diba sabi ko, makikita pa rin natin ito sa list of recorded online lending platforms, maganda talaga na mag-report kayo sa Securities and Exchange Commission para mabigyan nila ito ng pansin. And may nag-report na nga nito, no? Sabi, nag-report na siya. The more na may mag-report, alam ko, mas effective yun, diba? Pwede kayong pumunta sa portal ng imessage.sec.gov.ph. Yun naman parang recommended ni SEC, no, na puntahan ninyo para mag-complain para sa mga ganitong OLA. And then next, kapag alam nyo na breach, na violate na yung privacy ninyo, pumunta kayo sa NPC. Diba sabi ko kanina, nagsumo na ang NPC. And I guess, the more na may mag-report pa, mas mapatibay talaga yung claims. Alam natin yan, sabotable, understandable. And for example, sa case ni Sir Mark, diba, tapos siya sa SOCMED, cyber libel, online harassment, grave threats, ipaalam nyo na agad yan sa NBI din. Yung mga pagbabanta, pananakot,
So through Cybercrime Investigation and Coordinating Center, at napaka-effective yan based sa mga feedback ng community ko sa TikTok. So makikita nyo yan, ipa-flash din natin yan sa screen, ang official FB page ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, at pwede ngang tumawag sa hotline nila 24/7. May nagsabi kahit madaling araw may magre-respond. So 1326. So no need ng gumastos ng load para dyan. Kailangan mo lang may regular load para makatawag ka, like 5 pesos, 10 pesos, that's enough. Pero kung hindi naman ganun kalala, pumunta na lang kayo sa FB page nila, pindutin ang contact us button. Make sure na ma-prepare nyo lahat ng mga evidences kasi yun naman ang hihingi nila once mag-report kayo. Unahan nyo na para tuloy-tuloy yung assistance na gagawin. Screenshots all the evidences of harassments. Tulad ng mga text messages, di ba? Ang iba dinidelete kasi ayaw na nila, pero dapat screenshots na muna bago i-delete. Then, isulat nyo sa papel lahat ng mga numbers na nagde-text, yung mga nanghaharas sa inyo, at kung may mga email messages, screenshot, pati yung mga email addresses na ginagamit nila. Lahat-lahat ng pwede maging evidence, kunin nyo at doon ipakita nyo lahat sa CICC. Okay guys? So hopefully nakatulong sa inyo ito, at if you are planning to apply for a loan at nakita nyo itong Pesos PH, alam nyo na kung ano ang gagawin nyo. I am not saying na huwag nyo talagang subukan, kasi iba parang, okay naman siguro, makakautang naman ako dyan. Kayo ang bahala, kasi malalaki na po tayo. And again, dito sa channel ko, hindi ako magtuturo sa inyo step by step kung paano mag-loan. This is for awareness purposes. At kung andito ka, magagalit ka sa akin. Kasi madami magalit sa akin before, kasi ang dami kong satsat. Well, this is for informational purposes. Adulting? Yes, adulting. So kung ayaw mo ng adulting, look for another place. No, joke lang. This is more about awareness. You are willing to spend time to learn, to be aware. Hindi po, wala pong sapilitan sa ating community. Again, this is Kuya Jun. I-share mo naman itong video natin. I-like at i-subscribe mo. Ako, napakadali lang naman pindutin ang subscribe na button. At i-check mo ang pin comment. Puntahan mo ako sa TikTok. Bye!